Bay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sama na sa astig na nature tripping na hatid ng Born to be Wild. Kasama ang Sinatab. Oh my God. If ever ngang totoong blue hole tong pupuntahan natin, it would be the first dito sa bansa natin. Sa sahig ng malawak na karagatan, may mga malalalim na butas. Mga lagusang salamin daw sa nakalipas ng ating mundo. Dahil sa asul ng pagkalalim na kita mula sa himpapawid, tinawag silang blue hole. Dito sa Pilipinas, sa Romblon unang nai-report na meron daw isang butas na maikukumpara sa ibang mga blue hole sa mundo. Nung nalaman ko na blue hole tong sunod nating assignment note, medyo may excitement ako na naramdaman dahil if ever ngang totoong blue hole tong pupuntahan natin, it would be the first dito sa bansa natin. Of course, yun naman ang purpose talaga natin to verify yung mga claims na ganito eh. At minsan man kaming hinarang ng mga alon. Mukhang mabibitin muna yung dive natin sa blue hole kasi medyo yung mga alon hindi nakikisama. Sabi nga ng kasama natin si Peter na dito, ganito na raw. Ano pa pag lumagpas tayo sa islang yon, medyo lagpas pa dun yung blue hole, mas malaki na raw yung alon. Kasama ang mga eksperto, tuloy pa rin ang aming misyon para kumpirmahin kung blue hole nga ang matatagpuan sa Romblon. Nandito na tayo sa spot kung saan matatagpuan yung blue hole. Ito, medyo maalon. Kahit na malapit tayo sa shore, medyo maalon. So, posibleng malakas ang kuryente sa ilalim. Papasok ngayon yung tide. So, definitely, medyo makuryente yung pagbaba natin. Okay naman yung this. Medyo ano lang. Siyempre, kakaiba itong bababain natin. So, medyo may konti lang akong konting. So, wish us luck na lang. Sana makakuha tayong magagandang footage at makita natin yung mga tinatagong sikreto na itong blue hole na to. Ito ang unang blue hole na formal na maidodokumento sa Pilipinas kung magkakataon. Pagbaba natin, ramdam ko na kaagad yung lamig ng tubig ng area eh. Siguro talagang this time of the year, malamig lang talaga yung katubigan dito eh. I guess that goes for any other place dito sa bansa natin. Pero iba lang talaga yung lamig doon sa blue hole eh. Sinalubong kami ng isang malawak na bahura. Hanggang sa narating namin ang isang malaking butas. When we reach the lip ng hole, kita mo na agad yung vertical na pababa and sobrang ganda lang. Kung malakas daw ang agos sa loob ng butas, may kakayahan itong itulak kami pataas sa isang iglap.
posibleng magdulot ito ng decompression sickness o sakit na delikado sa katawan ng sino man diver kung bigla-bigla ang kanyang pag-angat. Nung medyo nag-hover na ako dun sa taas ng blue hole, medyo parang feeling mo lumilipad ka ng ganun eh. Of course, syempre, you have to be careful kasi nga may kuryente, you don't know kung paano ka itutulak ng kuryente kasi kung nandun ka sa loob at biglang tumulak ang kuryente patas, paano yun? Paano mo kukontrolin yung pag-angat mo? Hindi ka naman pwede umangat kagad. Eh, magkaka-bends ka, di ba? Extra caution lang ang pre-practice namin ng group and we just made sure na, you know, everyone is safe. Tumambad sa amin ang isang lagusan na hindi abot ng liwanag. I guess the combination ng depth at saka yung topography ng loob ng cave, yun yung medyo parang it took me a while to parang medyo adjust to it dahil at that depth, medyo iba na yung pressure din eh. So definitely you're gonna feel some sort of pressure sa head mo. And the topography sa loob ng cave, medyo hindi siya even. So it took me a while to find kung a reference point ko saan pwede ko i-balance yung sarili ko. Medyo parang may konti akong hilo na ramdaman. May isang area dito na parang maliit lang na cavern. Sarado siya, walang tagusan, na madilim talaga, na hindi nasisinaga ng araw. Kasi yung liwanag ng araw lang nanggagaling lang doon sa hole, sa taas sa surface, yung blue hole, no? Nandito yung cavern. Ito madilim talaga. So we had to use yung mga lights namin, no? What's interesting about the ceiling ng cavern sa Kisame, may mga butas pa na makikita mo that goes up again. Pero masyado nang restricted, masyado na. At saka may mga iba pa mga butas dito sa gilid-gilid niya that goes in. Pero it's gonna take a very technical kind of dive kung gusto mong silipin yung loob nun. And it's very restricted eh. Masikip talaga yung mga, some of the holes are just, you know, ganito lang talaga kalapad eh. So talagang it's a tight squeeze and matalas yung mga bato. Ilang minuto lang ang pwedeng ilagi sa malalim na parte. Dahil maaaring maging delikado na para sa katawan namin ang masyadong pagtatagal sa ilalim.